Alam ni Tyrone na labis na nasasaktan si Rosenda. Tama nga siya na dapat ay hindi na ito pinuntahan pa sa club. Mula nang malaman niyang may kapatid na babaeng lalaking nakulong dahil sa kanya, ay hindi na siya napakali pa. Ginawa niya lahat ng paraan para matulungan ito. Totoong ang purpose niya kaya nila ito binalikan sa club ay dahil nalaman niyang ito ang kapatid at gusto sana niyang bawian ito. Pero nag-iba ang lahat ng marinig niya ang malambing pero honest na boses nito. Lalong nag-iba ang lahat nang hindi ito kumagat sa lahat ng paninilaw niya sa pera. That night, Tyrone fell in love to her and become selfish again for the second time around. Kaya tama lang sa kanya ang karmang ito. Tama lang na pagdusahan niyang lahat ng ito. Inaasahan ni Tyrone ang ganitong sitwasyon. Pati ang reaksyon ni Rosenda ay inaasahan na rin niya. At inaasahan na rin nito na magiging ganito kasakit. Napakasakit. Ganito kahalaga si Rosenda sa kanya. Ganito niya kamahal si Rosenda. Nanginginig ang tuhod na lumapit si Tyrone kay Rosenda. Awang-awa siya dito. Kung hindi naging parte ng buhay niya si Rosenda, hindi mararanasan ng dalagang lahat ng ito. Ang naging pangarap lamang naman niya ay ang maiahon si Rosenda sa putikan. Ang alagaan ito at mahalin. Ang nais lamang naman niyang kapalit ay ang mahalin din siya nito. Manatili ang dalaga sa tabi niya habang sila'y nabubuhay. Pero napakalupit ng tadhana sa kanya. Napakadamot ng Diyos sa kanila ni Rosenda. Tahimik na umiiyak si Rosenda habang nakayuko. Hindi nito alintana ang ulan. Napakasakit na halos hindi siya magawang tingnan ni Rosenda. Mas lumapit pa si Tyrone at lumuhod sa harap ng asawa. Sweetheart, alam kong hindi na sapat sa'yo ang salitang sorry. Tama si Maggie. Alam kong kapatid mo si Mario. 2 buwan matapos ang libing ni Marjorie, kaya kita pinuntahan. Panimula nito. Pero Rosenda, naroon ako hindi para linlangin ka. Kung hindi para sana bumawi, pero nang mas makilala kita, nang magkasama tayo sa beach, Rosenda, maniwala ka man o hindi ay na-inlove ako sa'yo. Pero kasabay nun ay naging araw-araw na ang takot ko. Sinikap ko noon na iwasan ka dahil alam ko darating ang sandaling ito. Pero hindi ko na kaya. Sobra kitang miss pag hindi na kita nakikita noon. Kaya na mag-cross ang landas natin ulit. Nagsinungaling kang walang maalala. Inaamin ko, Rosenda. Sinamantala ko yun para makasama ka. Sinabi ko sa sarili ko na baka kapag minahal kita at inalagaan ay maiba naman ang lahat. Kaya ginawa ko lahat ng paraan para matutuhan mong mahalin. Rosenda, para hindi mo na ako kamuhian kapag nalaman mo. Ginawa ko ang lahat para bumawi, Rosenda. Walang kahit anong reaksyon ng asawa. Nanatili lamang iyong nakayuko at panay ang alog ng balikat. Napakasakit noon para kay Tyrone. Gustong-gusto niya na itong yakapin at pawiin ang ginaw. Pero nagpipigil si Tyrone dahil kapag ginawa niya yon, ay hindi na naman niya naisip magbayad ng kasalanan. Pero sweetheart, nang ipagkaloob mo sa akin ang sarili mo, nang iparamdam mong mahalaga ako at ang maramdaman ko ang walang kapantay na kaligayahang ito, Rosenda, and lahat ng takot ko ay naging triple. Mas kinakatakutan ko ang puot mo kaysa sa mga kasalanan ni Maggie. Mas takot akong mawala ka sa akin kaysa mawala ng lahat-lahat ng meron ako. Kaya patawarin mo ako dahil nagsimula akong maging madamot at sakim sa'yo. Hindi ko na naisip ang tama at ang nais ko na lamang ay mahalin at makasama ka, Rosenda. Noong unang gabi pa lang, Rosenda, na may nangyari sa atin sa kubo sa Cavite, inayos ko na ang lahat. Ipinaasikaso ko na ang ama mo at ang kaso ng kapatid mo na pawalang sala na siya dahil sa sworn statement ko. Ako na ang makukulong dahil sa inamin ko na ang lahat, Rosenda. Huwag ka nang umiyak, please. Magkakasama na kayo ng kapatid mo dito sa mansyon. Yun sanang sorpresa ko sana sa'yo. Iiwan ko ang lahat sa'yo, Rosenda. Hindi pa sapat na kabayaran yan para sa kapatid mo at sa'yo na rin. Kaya haharapin ko ang kapalaran ko, Rosenda, na 1 taon ko nang dapat na hinarap. Alam kong namumuhi ka na sa akin at alam ko baka hindi mo na ako mapatawad. Pero makikiusap ako, Rosenda. Alagaan mo ang mansyon. Sa'yo na ito. 6 na buwan na. Ang mga kasama natin sa bahay ay aasa sa'yo. Si Atty. Cruz ang aalalay sa inyo ng kapatid mo. Dahil lahat-lahat ay nasa pangalan mo na, Rosenda. 6 na buwan na. Sabi ni Tyrone. Mahal na mahal kita, Rosenda. Pinakamamahal kita.
Kung nagawa kong mahalin si Marjorie na ni katiting na pagmamahal ay hindi ako nabigyan, ang isang Rosenda pa kaya? Patawarin mo ako, Rosenda, kung minahal kita ng ganito. Habang buhay kitang mamahalin, Rosenda. Habang buhay kong pagdudusahan ang kasalanan ko sa'yo at kay Marjorie. Patawad, Rosenda. Mahal na mahal kita. Patawarin mo pa rin sana ako kahit yun na lang. Umiiyak na sabi ni Tyrone. Katahimikan ng namayani at lumakas pang lalo ang buhos ng ulan. Napahagulhol na rin si Tyrone sa bigat ng kalooban. Ang hindi man lang pag-angat ng tingin ni Rosenda ay patalim na bumabaon sa puso niya. Masakit. Napakasakit ng lahat. Muling humagulhol si Rosenda matapos marinig ang lahat. Mas lalong nagdulot ng pait sa kanyang iyak ni Tyrone. Mas lalo siyang nagalit sa kapalaran at mas lalong nasumbatan ng may kapal. Anong naging kasalanan niya para maging ganito kalupit sa kanyang mundo? Anong pagkakamali nila ni Tyrone para dumaan sa ganito kasakit na proseso? Nakakabaliw ang katotohanan. Pero ang hindi na makikita si Tyrone at hindi na makakasama habang buhay ang asawa ay mas doble ang sakit. Bakit napakasakit ngayon pa lang? Sabi ng dalaga. Diyos ko po, tulungan niyo ako. Bigyan niyo ako ng kaliwanagan sa isip. Bigyan niyo po ako ng malawak na pangunawa. Mahal na mahal ko na po si Tyrone. Ano pong gagawin ko? Anong gagawin ko? Tumayo na si Tyrone nang hindi makatanggap na kahit ano mula kay Rosenda. Alam niya tuluyan na siyang kinasuklaman nito. Nang manatiling nakatalikod ang asawa at tahimik lang na umiiyak, naiintindihan niya ito. Pero hindi magbabagong anumang plinano niya. Si Rosenda lamang ang babaeng pakaiibigin niya, wala nang iba pa. Bagamat walang lakas at puno ng takot para sa sariling kapalaran, humakbang si Tyrone palayo at sinalubong naman siya ng isang pulis. Nilingon pa niya saglit si Rosenda na parang nagpapaalam bago ipinagpatuloy ang paglalakad. Eksakto naman nag-angat na ng tingin at lumingon si Rosenda kaya nakita niyang hinawakan na ng pulis si Tyrone at poposasan na ito. Huwag kang pumalag. Nasira ang plano namin ni Mami dahil sa'yo eh. Sabi ng lalaking bagamat payat ay malakas pala. Hindi nila lahat napansin na kikilos ito at may patalim palang dala. Wow! Ako duwag? Hindi ako duwag. Kalapating mababa ang lipad. Wais ako't hindi ako tangang tulad mo. Ha! Sabi ni Maggie na namamewang pa at umiikot-ikot. Pinaniniwalaan mo si Tyrone sa mga pangako niya? Pinangakuan ka ba ng kasal? Sinabi rin yan sa akin habang may nangyayari sa amin. Sinabi niya na pagbabangluksa lamang ay magiging masaya na kami. Ha! Sinabi rin ba niyang ibibigay sa yon lahat? Nakakatawa. Humalakak si Maggie na para talagang kamag-anak ni Satanas. Sinabi lamang niya yon, Rosenda, dahil sa pagbabayad niya ng malaking pagkakautang sa'yo. Nakukonsensya lamang siya kaya nagpakabait sa'yo. Bukod sa pinatay niya si Marjorie, ipinakulong niya ang isang tao at iyon ang pinalabas niyang sumaksak sa kanya at pumatay kay Marjorie. At alam mo ba? Alam mo ba kung sino ang pinakulong niyang yon, Rosenda? Sabi ni Maggie na nakangisi habang nilalaro ang buhok na tila isang baliw na bruhilda. Ang lover ko, Rosenda. Ang lover kong pinagbintangan niya. At alam mo ba kung sino yon, Rosenda, ha? Alam mo ba? Maggie, tumigil ka na. Tama na. Ano pa bang gusto mo? Ano bang kasalanan ko sa'yo? Sigaw ni Tyrone na pigil ang galit pero nanginig ang tuhod nang makita ang pag-agos ng dugo sa leeg ni Rosenda. Maggie, tama na please. Maawa ka. Tama na. Pagbabayaran ko na. Tama na. Sigaw na ni Tyrone. Makinig ka, Rosenda. Sigaw ni Maggie. Ang taong pinagbintangan at ipinakulong ni Tyrone ay ang kapatid mo, Rosenda. At ang malupit pa, alam ni Tyrone na kapatid mo si Mario. Kaya pinuntahan ka niya sa club at nagkunwaring interesado sa'yo. Yun ay para bawian ka lang dahil sa kasalanan niya. Nakukonsensya siya. Lahat ay planado niya. Hindi ka totoong mahal ni Tyrone. Yun lang yon, Rosenda. Sabi ni Maggie. Tama na, Maggie. Sumusobra ka na. Sigaw ni Tyrone. Saka sinugod si Maggie at sinakal. Hayop ka, Maggie. Napakawalang hiya mo. Hanggang kailan ka magiging tinik sa buhay ko?
Hanggang kailan, ha? Sigaw ni Tyrone na hindi na napigilan ng galit at sinugod si Maggie at sinakal, saka isinandal sa dingding. Nagulat naman ang anak ni Maggie nang makitang sinakal ang kanyang ina. Kaya lumuwag ang hawak nito kay Rosenda at dinaluhan ng ina. Sa galit nito sa nakita ay inundayan nito ng saksak si Tyrone. Pero nakita ito ni Rosenda at mabilis na yumakap kay Tyrone. Kaya ang balikat ni Rosenda ang nasaksak ng lalaki. Windang man ang dalaga sa lahat ng narinig ng mga sandaling yon, ay ang kaligtasan pa rin ni Tyrone ang naisip ni Rosenda. Sakto naman dumating ang mga pulis at si Attorney Cruz, kaya napigilan ng isa pa sanang saksak para kay Rosenda na si Maggie sana ang gagawa. Dahil inagaw nito sa anak ang kutsilyo. Nagsigawan naman ang mga katulong at nasyak sa nangyari. Walang nakakahilos sa mga ito kanina dahil hawak ng lalaki si Rosenda at may nakaambang kutsilyo sa leeg ni Rosenda. Nagulat si Tyrone sa pagsulpot ng mga pulis at sa sigaw ng mga katulong. Napaaga kasi ang mga ito. Pero mas ikinagulat niya nang biglang damputin ng mga pulis ang lalaking may hawak ng kutsilyo at duguan ng kutsilyong iyon. Pagkatapos ay nanigas si Tyrone nang maramdamang gumaan ang pagkakayakap ni Rosenda sa likod niya. Agad itong hinarap ni Tyrone at niyakap para sana ilayo doon. Nang makapanyang dugong umaagos sa likod ni Rosenda. No, Rosenda. No, sweetheart. No. Oh God, no. No! Bakit? Bakit? Rosenda! Sigaw ni Tyrone sa sobrang sakit at galit. Hindi matanggap ng isipan niyang nakikita. Hindi niya matanggap na nauulit ang nakaraan. Tama na. Hindi niya na kaya. No, Rosenda. Rosenda, no. No! Napakawalang puso niyo. Napakasama mo, Maggie. Sigaw ni Tyrone. Rosenda, I'm so sorry. This is all my fault. Nang dahil sa akin. Rosenda. Oh my God. Why? Why? Halos panagay pa ng dibdib si Tyrone sa nakikita. Kahit masakit ang saksak, kahit nangihina at nahihirapang huminga, kumalas si Rosenda sa pagkakayakap ni Tyrone at humakbang palayo sa lalaki. Naalalang magagandang ngiti ng kanyang kuya Mario, ang hero ng buhay niya. Mahal na mahal niya si Tyrone. Pinakamamahal niyang lalaking sumira ng buhay ng kapatid niya. Anong gagawin niya? Anong gagawin niya? Hindi niya kayang mawala si Tyrone. Lahat ng sekreto nito, lahat ng nagawang mali, kaya niyang tanggapin. Kaya niyang magsawalang kibo. Pero ito, ang katotohanang narinig ay hindi niya alam kung paano tatanggapin ang kanyang puso at isipan. Nasasaktan siya. Parang gumuho ang lahat ng mundo niya. Paano nagawa ni Tyrone na idiin ang isang inosente? Totoo bang plinano ni Tyrone nang makilala siya? Totoo bang yun lamang ang agenda nito? Totoo nga bang pagbawi lamang ang dahilan ni Tyrone sa lahat ng ito? Bulong ni Rosenda habang painot-inot na lumayo at lumabas ng kabahayan. Mahal na mahal kita, Tyrone. Pero hindi ko alam. Hindi ko na alam. Bakit ganito kasakit? Ang sakit-sakit. Lumuluhang sabi ni Rosenda habang tulalang naglakad palabas ng mansyon. Dire-diretso sa malapit sa fountain. Doon na inabutan ng ulan si Rosenda. Pati ang langit ay nakikidalamhati sa unti-unting pagluluksa ng puso niya. Natulala naman si Tyrone. Alam niya kung bakit lumayo si Rosenda. Maaaring ang ibang krimen niya ay matatanggap nito. Pero tama siya. Kapag nalaman nga ni Rosenda ang tungkol sa kapatid nito, ay kasusuklaman siya ng dalaga. At nakita niyang reaksyon ng asawa. Napakasakit. Napakasakit, Rosenda. I'm so sorry. Hindi talaga siya nakatakdang maging maligaya. Lahat ng pag-ibig niya kailangan mawala sa pinakamasakit na paraan. Manang Sita, Manang, parang awa niyo na tawagan niyo si Dr. Cuevas. Si Rosenda. Si Rosenda, baka kung anong mangyari sa kanya. Sabi ni Tyrone. Alam ko, hindi na ako mapapatawad ni Rosenda. Pero Manang, tandaan niyo, si Rosenda ang asawa ko. At si Rosenda pa rin ang amo niyo. Nasa pangalan ni Rosenda ang lahat ng ari-arian ko. Haharapin ko na po ang matagal ko nang dapat hinarap. Pakiusap, ayoko ng dalaw at ayoko ng awa. Kayo na pong bahala sa asawa ko at sa pamilya niya na lilipat dito sa Makalawa. Sabi ni Tyrone at tahimik na lumuha. Hindi. Tyrone, paano na? Paano na ako? Nagpanik ang dalaga.
Alam niyang mabigat ang mga nalaman. Pero kanino pa man alam niyang hindi niya kayang mabuhay nang wala si Tyrone. Tyrone! Sigaw ni Rosenda at patakbong hinabol ang asawa. Pero unti-unting lumabong paningin ni Rosenda at nakaramdam ng hilo ang dalaga kaya bago pa man mayakap ang asawang palayo, ay unti-unting bumagsak si Rosenda sa hardin sa gitna ng ulan. No! Oh God, Rosenda! No! Sigaw ni Tyrone. Malapit na ito sa gate nang marinig ang sigaw ni Rosenda. Labis ang ligayang naramdaman niya dahil sa huling sandali ay nilingon siya ng asawa. Pero paglingon ni Tyrone ay bumalagta si Rosenda sa garden sa ilalim ng malakas na buhos ng ulan. Tinakbo ni Tyrone ang asawa at naging alerto naman ang mga pulis. Pero sinenyasan ng abogado ni Tyrone ang mga ito na hayaan ng amo na nauunawaan naman ng mga otoridad. Rosenda! Rosenda! Oh God, please! No! No! Tumatakbong sigaw ni Tyrone. Sakto naman ang sandaling yun ay kakapasok lang ni Tando sa mansyon. Kasama ang isang payat na matangkad na lalaking nakakulay asul na polo shirt. Medyo naantala sila ng dating dahil malakas ang buhos ng ulan at may papeles na hindi pa napiprint para pirmahan. Kaya hindi pa sila makaalis sa Muntinlupa. Pero nagulantang si Tando sa inabutang eksena. Anong nangyari dito? Bakit may mga ano? Nasaan si Sir? Anong nangyayari? Ano ito? Bakit nakaano sila? Nasaan ang ano? Asan sila ano? Natarantang sabi ni Tando nang makitang may mga pulis at nakaposas ang isang lalaki at hawak ng pulis si Maggie. At nagiiyakan si Namanang Sita at ang kanyang asawa at nakatanaw sa hardin. Biglang nanahan ng matinding takot kay Tando nang makitang naroon sa ulanan ng mag-asawa. Nakita ni Tando na buhat ni Tyrone ang tila walang buhay na si Rosenda at duguan ito habang naglalakad at lumuluha sa ilalim ng ulan. Oh my God! Ano na naman ang ano? Bakit naulit ang ano? Sir Tyrone! Sir! Sir Tyrone! Sigaw ni Tando na napatakbot sinalubong ang amo habang buhat nitong walang buhay na si Rosenda. Nagulat naman ang lalaking kasunod ni Tando nang makilala kung sinong babaeng walang buhay na hawak ng lalaking tulalang naglalakad sa ulan. Ang lalaking yun ay ang lalaking palagi niyang dalaw noon sa kulungan. Ang lalaking yun ang umamin sa kanya at humingi ng tawad sa kanya. Dahil nang ituro siya ni Maggie ay hindi daw kumibo ang lalaki. At sinabi pa nitong siya talagang may sala. Ang lalaking nakita niya ay ang lalaking nangakong babantayan at tutulungan ng pamilya niya. At tutulungan siyang makalaya. Hindi pumayag ang lalaki sa gagawing pag-amin daw ng lalaking madalas niyang dalaw. Dahil alam niya at nakita niya kung sino ang may sala. Hindi. Ibig ba nitong sabihin? Ang lalaking ito ay si Tyrone na kinahuhumalingan ni Maggie. Umiiyak ang lalaki at halos hindi makahakbang ng maayos habang karga nito ang dugo ang babae. Nang malapit ng mga ito sa lalaking bagong dating, ay nakilala ng lalaking kasama ni Tandong babaeng tila walang buhay na buhat-buhat nito. Rosenda? Hindi. Bakit nandito ang kapatid ko? Anong nangyari sa kapatid ko? Sumisigaw sa galit si Mario. Rosenda, anong nangyari sa'yo? Sinong may gawa nito sa kapatid ko? Sino? Sumugod si Mario sa kinaroroonan ni Tyrone. Saka inagawang tila walang buhay na katawan ng kapatid. Itinulak nito si Tyrone at susuntukin sana sa pag-aakalang itong may kagagawa ng lahat. Pero pinigilan siya ni Tando at sinabing hindi si Tyrone ang may kasalanan. Sinabi ni Tando na si Tyrone ang kasintahan ni Rosenda. Tulala naman si Tyrone at halos wala nang pakialam sa paligid niya. Nang awatin ni Tando ang kapatid ni Rosenda ay muling niyakap ni Tyrone si Rosenda at binuhat, saka tulalang naglakad muli. Sakto naman parating na din ng doktor na tinawag naman ni Manang Sita at itong nag-asikaso kay Rosenda. Siyang ang bagong ni Sir Tyrone. Si Senyorita Rosenda ang kunento ko sa yung Hinihingal pa rin paliwanag ni Tando dahil hindi siya maunawaan ng kapatid ni Rosenda. Pero sinikap ni Tando na huwag sumpungin ng sakit para magawang masabi sa kapatid ni Rosenda ang sitwasyon. Ibig mong sabihin, ang kapatid kong pinahihirapan ni Maggie na sinuportahan ko pa? At ang nangyari bang ito'y kagagawan ulit ni Maggie, ha? Tama bang si Maggie ang nasa likod na nangyaring ito sa kapatid ko, ha? Galit na tanong ni Mario. Tumangu-tangu lang si Tando. Maging siya rin ay natatakot sa reaksyon ni Mario. Hindi maaari. Bakit dinamay ni Maggie ang kapatid ko? Hindi totoo ito. Hindi.
Hayop ka, Maggie. Hayop ka. Magbabayad ka. Sigaw ni Mario. Pagkatapos ay hinanap ng mga mata si Maggie. Nakawala si Mario sa hawak ni Tando at sinugod si Maggie nang makita itong hawak ng pulis. Agad itong hinablot ni Mario pero humarang ang anak nito. Kaya ang anak ni Maggie ang sumalo sa magkakasunod na suntok ni Mario. Pagkatapos ay nagawang hablutin ulit ni Mario si Maggie at sinakal sa leeg. Kahit anong awat ng mga pulis ay matatag ang kamay ni Mario at labis ang galit. Babe! Sabi ni Maggie na ginagamitan ng paawa strategy ang karelasyon. Wala akong kasalanan. Si Tyrone. Si Tyrone na nagpahamak sa kapatid mo. Si Tyrone ang may kagagawan, babe. Maawa ka. Biktima ako dito. Pagpapaawa ni Maggie. Natuliro si Mario saglit. Pero hindi na siya pauuto kay Maggie. Sapat nang pinabayaan siya nito sa kulungan at hindi ito tumupad sa usapan. Muling hinatak ni Mario si Maggie at pasakal na sinandal si Maggie sa pinto. Pilit namang inaawat ng pulis si Mario upang hindi nito mailagay ang batas sa mga kamay nito. Muling hinawakan ng mga pulis si Maggie. Hindi pa nila ito maiposas dahil pumapalag ito at nagagalit pa. Inilayo na lamang muna nila ito ng mga pulis kay Mario. Napakawalang puso mo, Maggie. Ano pa bang kulang, ha? Minahal kita. Minahal kita at nagbulag-bulagan ako. Sinunod ko lahat ang gusto mo, Maggie. Ang sabi mo tutulungan mo ang kapatid ko. Ang sabi mo tutulungan mo ako kaya nanahimik ako. Napakalupit mo, Maggie. Wala kang puso. Nagkamali ako. Sabi ni Mario na pigil pati ang pagkakasakal kay Maggie dahil sa nakaharang na pulis. Babe, maniwala ka naman oh. Ako ang biktima dito. Mahal mo ako, hindi ba? Sabihin mo sa kanila, babe. Sabihin mo na si Tyrone ang may kasalanan. Sabihin mo na may pananagutan si Tyrone sa akin. Pakiusap ni Maggie. Sige, payag ako. Payag ako na share kami ng kapatid mo. Babe, kailangan mong sabihin para manatili ako dito. Gawa mo ng paraan, Mario. Pagpapaawa ni Maggie. Nakakatawa at nakakasuka itong pagmasdan sa pag-arte nito at pagkukunwaring biktima. Sising-sisi si Mario at napatanong sa sarili kung bakit niya ba minahal ang babaeng ito. Halos magdilim ang paligid ng kapatid ni Rosenda. Sinayang ni Maggie ang pag-ibig niya. Halos masuka si Mario sa mga pinagsasabi ni Maggie. Paano nagagawa ni Maggie ang magsinungaling ng ganito? Maggie, tama na. Sumusobra ka na. Sobra ng kasamaan mo. Hindi ko na kaya, Maggie. Itatama ko ang lahat. Kailangan mong pagbayaran ang lahat. Minahal kita, Maggie. Totoong pagmamahal. Hindi ba pwedeng ako lang sapat na? Hindi pa ba sapat na minahal kita, Maggie? Nasasaktan sabi ni Mario. Nangihinayang din siya sa mga nabuo niyang plano at mga pangarap sana kasama si Maggie. Masaya naman siya kay Maggie. Noong una, kahit pa nga halos 7 taon ang tanda nito sa kanya. Pero nitong huli, ramdam na ni Mario na ginagamit lang siya ni Maggie. Bulag nga lang siya noon sa pag-ibig dito.
Ganon? Matapos mong makinabang din naman? Sige, subukan mo. Idadamay kita, Mario. Baka nakakalimutan mo. Kasama kita sa lahat ng ito. Biglang nainis na sabi ni Maggie. Nawala ang maamot nagpapaawang mukha nito. Hindi ko kasalanan na isa kang hangal. Sa tingin mo mamahalin kita at ipagpapalit ko si Tyrone sa'yo? Pwes, hangal ka, Mario. Wala ka sa kaligkingan ni Tyrone. At anong ipapakain mo sa akin, ha? Tuyo? Huwag kang hangal. Mario, inuuto lamang kita dahil utu-uto ka naman habang sarap na sarap ka sa akin. Hindi ba? Oo, ginamit lang kita. At oo, akong nag-utos at may pakana ng lahat ng ito. Dahil akin si Tyrone at ang mansyon na ito. Akong may karapatan sa lahat ng ito at hindi ang bayaran mong kapatid. At ang lahat ng hahadlang sa plano ko'y aalisin ko sa kahit anong paraan. Sabi ni Maggie na biglang nanlisik ang mga mata. Ngayon, inalis ko na sa landas ko ang bayaran mong kapatid. Maepal masyado at akala mo kung sinong prinsesa. Matagal na akong gigil sa kapatid mo. Pakialamera, masyado pang matapang. At kung hindi rin lang mapupunta sa akin si Tyrone, ay maigi pang makulong na lang ito para sa akin. Sa akin na mapupunta lahat ng ito. Sabi ni Maggie, sabay humalakak ng ubod ng lakas. Ako ang maghahawagi, Mario. Tandaan mo yan. Ako na ang reyna ng mansyon na ito at magsama-sama kayong mga tanga. Tila nababaliw na sabi ni Maggie. Naging alerto naman ang mga kapulisan dahil sa kakaiba ng kilos at pananalita ni Maggie. Nagkakamali ka, Maggie. Isang pagkakamali ang ginawa mo kung tanga. Huwag ka munang magdiwang, Maggie. Dahil ang isang kalapating tulad ng kapatid ko ay di hamak na mas matindi at matatag kesa sa buitreng katulad mo. At ang mga buitre ay hindi nababagay sa mansyon, Maggie. Mas bagay sa inyo, sa desyerto. Sabi ni Mario. Ang dami mong saksat. Ang mabuti pasundin mo na lamang ako. Mamumuhay kang masagana at ako ang magiging reyna dito. At palalayasin kong mga taong kumakalaban sa akin dito. Nalilisik ang matang duro ni Maggie sa mga natutulalang katulong. Gulat ang mga ito sa labis na pagkagahaman ni Maggie. Hindi na ito normal. Pwes, tingnan natin, Maggie. Dahil sa kapatid kong huling halakhak. Sabi ni Mario at binitiwan si Maggie saka lumapit sa isang police officer at may ibinulong. Nakita niyang kinuha ng isang pulis si Tyrone. Si Rosenda naman ay binibigyan na ng first aid ni Dr. Cuevas na dumating na. Nang makita ni Tyrone si Maggie, halos mapatay ito ni Tyrone sa sakal. Dahil sa galit nito, tinigilan lamang ito ni Mario at ng isang pulis. 2 pulis lamang kasi ang kasama ni Attorney Cruz. Alam naman kasi ng abogado na kusa namang susuko si Tyrone. Kaya hindi niya iniisip na magsama ng marami. Siya! Yan! Ang may kasalanan ng lahat. Yan si Tyrone. Si Tyrone ang may sala ng lahat. Tinakot niya ako para manahimik. Ginawa niya akong bihag at ginawa para usad kapalit daw ng anak ko. Umiiyak na drama ni Maggie. Muling bumulwak ang galit ni Tyrone at muling sinugod ang biyanan. Pero yakap na siya ni Tando at Attorney Cruz. Tyrone, huminahon ka. Huwag mo na lamang siyang pakinggan. Huwag mo nagdagdagan ng kaso mo, please. Pakiusap ng kaibigang abogado. Tama si sir. Huwag ka nang umano. Baka maano pa ang kaso mo. Alam mong baliw yan si huwag mo nang patulan, sir. Babala din ni Tando. Nayakap na ang amo, kakapigil dito. Kapag makita ko lang na ayos na si Rosenda, pwede nyo nang dalhin si Tyrone sa presinto. Nang matapos ng dramang ito, ako nang personal na magsasampa ng kaso kay Maggie. Kaya bitbitin nyo na rin yan. Sabi ni Attorney Cruz sa mga pulis. Teka lang. Sandali lang. Hindi nyo pwedeng arestuhin si Tyrone, sir. Sabi ni Mario sa pulis na may hawak kay Tyrone. Nagulat naman ang lahat. Anong ibig mong sabihin, Mario? Usisa ng abogado. Ako po ang makapagpapatunay na walang kinalaman si Tyrone sa dahilan ng pagpapakulong niya. Sabi ni Mario sa papatalikod na pulis. Naroon ako ng gabing yon sa silid. Ako ang lover ni Maggie na madalas na nasa silid niya ng hating gabi. Kaya alam kong lahat ng nangyari. Panimula ni Mario. Mario, huwag kang hangal. Tumigil ka.
Itiko mo yung mabaho mong bunganga. Manahimik ka, Mario. Wala kang utang na loob. Sigaw ni Maggie na nagpapapalag sa pagkakahawak sa kanya ng pulis. Ngayon tuloy nagsisisi si Attorney Cruz kung bakit pinaiwan niya sa mobile car ang poses ng mga ito. Doon kasi may takot si Tyrone pati sa baril. Pinakiusapan niya ang dalawang pulis dahil sabi niya ay kusa namang susuko ang kaibigan at hindi na kailangan ng persahan. Dapat nga sana ay pati ang baril, kaso nahiya na siya at tago naman ng mga yon. Ako po ang makakapagpatunay na aksidente ang pagkakabaril ni Tyrone sa asawa. Wala pong kasalanan si Sir Tyrone. Hindi niya kailanman sinaktan ang asawa niya. Kilala ko po ang tunay na bumaril at nakapatay kay Marjorie. Pagpapatuloy ni Mario, napatingin si Tyrone kay Mario. Gulat na gulat si Tyrone sa mga narinig. Buong akala niya ay siyang may sala. Buong panahon iyon ay halos ikamatay niya ang guilt. Tumulo ang luha ni Tyrone, hindi pa man naririnig ang buong salaysay ng kapatid ni Rosenda. Halos napanganga naman si Tando pagkarinig sa sinabi ni Mario. Hindi rin ito makapaniwalang hindi ang amo niyang totoong salarin. Pero sinong salarin? Bulong ni Tando na minasdan ng mukha ni Tyrone. Nagkaroon ng bulungan. Maging sa mga maid nagulat din sila sa narinig. Pati si Attorney Cruz ay hindi halos makapaniwala. Pero ang sinabi ng lalaking kausap ay isang magandang balita. Naroon po ako sa silid ni Sir Tyrone at nagtatago ako sa kurtina nang may pumasok sa silid ni Marjorie. Naroon ako sa silid ng asawa ni Tyrone dahil sa utos ni Maggie na kahasain kong asawa nito. Habang bangag ito sa droga dahil sa nilagyan niya ng drogang inumin ni Ma'am Marjorie. At ako rin ang inutusan niyang mag-supply sa kanya ng droga. Pag-amin ni Mario, sabay na pasulyap kay Tyrone. Sinungaling ka, Mario! Sinungaling ka! Isa kang hangal! Hangal! Hangal ka! Sigaw ni Maggie, napilit pa rin kumakawala sa pagkakahawak sa kanya ng pulis. Hindi ko na kayang pinagagawa ni Maggie yung pananakot at yung pagnanakaw ng mga mamahaling figurin at mamahaling gamit dito sa mansyon ay kaya ko pa. Yung supplyan siya ng drugs ay nakaya ko pa. Pero hindi na kaya ng konsensya kong manggahasa ng babae dahil may kapatid akong babae. Panimulang salaysay ni Mario. Kaya hindi ko nagawa ang kahayupang utos ni Maggie. Kaya hindi ko ginawa yun noong gabi. Pero narinig kong may pumasok sa pinto at alam kong hindi si Maggie yun. Kaya natakot ako at nagtago ako sa kurtina. Pagpapatuloy nito. Doon dumating ang sa palagay ko noon ay asawa ni Marjorie. Dahil laban tawag niya, pero kakapasok pa lang ng asawa ay may dumating na isa pa, ang totoong kalaguyo ni Marjorie, ang boyfriend niya. Saglit na huminto si Mario at sinilip ang magiging reaksyon ni Tyrone. Alam niyang masakit ang balikan ng nakaraan. Dahil madilim sa silid, dahil sinadya kong wag buksan ng mga ilaw, ay hindi nakilala ng huling lalaking pumasok na ang naroroon na lalaki ay ang asawa ni Marjorie. Akala ata nito'y ibang lalaki na naman ni Marjorie. Kaya inambahan agad ng saksak ng boyfriend ni Marjorie si Tyrone. Pero malakas ang pakiramdam ni Tyrone, kaya naramdaman nitong hakbang na yon kaya nagpambuno ang dalawa. Kwento ng kapatid ni Rosenda. Biglang kinuha ng lalaki ni Marjorie ang baril ni Tyrone na nasa drawer nito. Sa kilos ng lover ni Marjorie, ay mukhang kabisado nitong silid at kung nasa ng mga gamit. Nakuha ng lalaki ang baril. At marahil narinig ni Tyrone ng ikasa ng lalaki ang baril, kaya pinigilan nitong lalaki. Kaya muling nagrambulan ng dalawang lalaki. Pagpapatuloy pang kwento ni Mario. Nakita kong malakas si Tyrone dahil mas malaki ang katawan nito sa kalaguyo ni Marjorie. Pinagsusuntok ni Tyrone ng lalaki at dehado na ang lalaki ni Marjorie. Hanggang sa sandaling yun na mahimasmasan na si Marjorie sa sobrang kabangagan. Nakita ni Marjorie ang nangyayari. Kahit bangagay na gawa ni Marjorie na iyon ang lampshade. Nanlaki mga mata ni Marjorie sa nakita. Duguan ang nguso ng boyfriend niya kaya kahit groggy pa at medyo bangag pa rin ang sandaling yun dahil sa drogang pinainom ni Maggie. Nagpilit si Marjorie na bumangon at tulungan ng boyfriend niya. Tumulong si Marjorie at pinagsasaksak pa si Tyrone. Kumubabaw si Marjorie sa likod ng asawa sabay sinakal si Tyrone para mabitawan nitong boyfriend niya. Pero malakas at galit na si Tyrone sa mga oras na yon. Ang kaso, dahil walang makita si Tyrone at nag-aagawan sila sa baril, ay nakalabit nito at biglang pumutok sa kasamaang palad si Marjorie ang tinamaan sa tagiliran. Sabi ni Mario.
Nakita nyo na? Napakalinaw ng kwento, hindi ba? Wow, Mario, bilib talaga ako sa'yo. Tama nga yan. Sa akin ka pumanig. Hindi mo talaga ako matitiis, Mario. Masayang sabi ni Maggie. Oh, narinig nyo na hindi ba? Nabaril ni Tyrone si Marjorie dahil sa katangahan niya. Kaya ano pa? Bakit nakatanga pa kayo dyan? Hulihin nyo na ang lalaking yan, mga hangal. Sabi ni Maggie na sinundan pa ng malakas na tawa. Nagkakamali ka, Maggie. Ikaw ang hangal. Sigaw ni Mario. Dahil nakasilip ako sa kurtinay, nakita ko ang lahat. At hindi ako mapapansin dahil may bookshelves na nasa tabi ko na parang nakaharang sa kinaroroonan ko. Kaya kitang-kita ko na ang kamay na nasa gatilyo ay hindi kamay ni Tyrone. Walang singsing ang daliring nasa gatilyo. At hindi rin mabalahibo, kaya alam kong hindi kay Tyrone ang daliring yon. Sigaw ng binata. Sinungaling? Sinungaling ka, Mario? Ang galing mong mag-imbento? Sigaw ni Maggie. Tumahimik ka, Maggie. Hayaan mo siyang ikwentong lahat ng kasamaan mo. Sabat ni Tyrone. Naniniwala ka sa patay gutom na yan, ha, Tyrone? Pera mo lamang ang nais ng magkapatid na yan. Pera mo lang. Huwag kang hangal. Huwag kang magpapaniwala sa baliw na yan. Sigaw muli ni Maggie, pero nagiging malikot na ang mga mata nito. Ituloy mong pagsasalaysay, Mario. Sabi ng abogado ni Tyrone, saka itinuro ng nguso ang cellphone nitong nakabukas at naka-on ang record button. Pasimple naman tumango si Mario. Napahandusay si Marjorie matapos tamaan ng bala at akala ni Tyrone ay siya ang nakakalabit ng gatilyo at nakabaril sa asawa. Kaya napaluhod si Tyrone sa harap ng asawa. Niyakap si Marjorie at umihingi ng tawad at umiiyak na sinisikap na buhatin si Marjorie para dalhin siguro sa ospital. Pero mas nakakahindik ang sumunod na nangyari. Dahil nakapapala ni Marjorie ang balisong na nalaglag ng kalaguyo niya kanina nang magpambuno ito at si Tyrone. Maging ako'y napatakip ng bibig sa pagkasyak dahil hindi ko mapaniwala ang sa kabila ng hinagpis na yun ni Tyrone ay nagawa pa rin saksakin ni Marjorie ang asawa sa likuran nito. Dahil yun ang inutos at isinenyas ng boyfriend ni Marjorie na gawin nito. Yun naman ang saktong pagpasok ni Maggie at nakita nito na sinasaksak ni Marjorie si Tyrone sa likod. Bumulusok agad ang galit ni Maggie nang makitang napasigaw si Tyrone sa sakit. Kaya inagaw ni Maggie ang balisog na hawak ni Marjorie. Sinampal-sampal ang anak at halos patay na sa sakal. Galit na galit si Maggie na sinaktan ni Marjorie si Tyrone at ang dalawa naman ang nagpang-abot hanggang sa mabitawan ulit ni Maggie ang balisong. Nakita ni Maggie na nakakabuelo ng kasintahan ni Marjorie. Kaya naalarma ito na baka saktan pa si Tyrone kaya agad binitawan ni Maggie si Marjorie at inagaw ang baril sa kamay ng kalaguyo ni Marjorie. Habol pang hininga ni Mario sa pagsasalaysay. Pinipilit alalahanin ng tama ang lahat na nangyari ng gabing yon. Kailangan niyang iligtas ang lalaking alam niyang mahal ng kapatid niya. Kailangan niyang tulungan ng isang inosenteng walang ibang ginawa kundi ang maging mabuti lang namang asawa at manugang noon. Nakakalungkot na maraming nadedemonyo dahil sa salapi. Humugot muna ng malalim na hininga si Mario bago nagpatuloy sa pagkikwento. Babarilin sana ni Maggie yung boyfriend ni Marjorie na umambang sasaktan si Tyrone kaya sa tindi ng galit at puot ni Maggie ay sumigaw ito ng malakas ng wag. Saka itinutok ang baril kay Marjorie at pinaputok. Bulagta si Marjorie sa sahig na may tama ng bala sa dibdib. Tinakbo naman ang kasintahan si Marjorie nang makitang bumagsak itong duguan sa sahig. Nakita ng boyfriend ni Marjorie ang kutsilyo sa sahig kaya dinampot ito at sa nalalabong paningin ay galit na lumapit kay Maggie at akmang sasaksakin ito. Babarilin din sana ni Maggie ang lalaki ni Marjorie dahil lumapit ito at akmang sasaksakin si Maggie. Pero bigla na akong lumabas at inagaw kay Maggie ang baril. At akong nakabaril sa lalaking kalaguyo ni Marjorie. Habol ang hiningang kwento ni Mario. Napilitan na akong lumabas sa pinagtataguan ko dahil hindi na kaya ng dibdib kong manood na lamang. Lalo na si Maggie na din ang mapapahamak. Sabi ni Mario na napayuko na tila nagpipigil ng luha. Halos panawan ng bait si Tyrone na tulalanan ng mga sandaling yon. Ang ikalawang putok na narinig ni Tyrone ay sapat na para mablangko na ng tuluyan ang isipan nito. Kinuha ni Maggie ang baril sa akin at inilagay sa kamay ng tulalang si Tyrone. Pagkatapos ay kinuha nitong kutsilyo at iyon ang ibinigay sa akin. Sinamantala ni Maggie ang pagkatulala ni Tyrone at sinabi ang lahat ng kasinungalingan
At ginawa niyang panakot para perahan ng asawa ni Marjorie. Pero dahil hindi gusto ni Maggie na makulong si Tyrone, ay akong umamin ng lahat ng krimen. Bilang iyon ang pakiusap sa akin ni Maggie ng gabing yun. Habang takot na takot ito't lumuluha, hibang ako sa pagmamahal kay Maggie ng mga panahong yun. Kaya si Maggie ang inalala ko at hindi ang sarili kong kinabukasan. Sabi ni Mario. Hindi ko alam, wala akong kaalam-alam na gagamitin ni Maggie ang maling akala ni Tyrone para takutin at perahan ito. At dinamay pa ngayon ang kapatid ko sa kademonyohan niya. Inako ko naman ang lahat dahil mahal ko si Maggie noon. At sa pangako ni Maggie na iaahon sa klabang kapatid ko at bibigyan ng malaking halaga ang aking ama para makapagpagamot sa ospital. Yun din ang dahilan ko sa lahat ng ito, kaya ako na nahimik ng matagal. Pero hindi yun tinupad ni Maggie. Matapos akong maipakulong ay hindi na ako sinilip man lang ng babaeng yan. At nabalitaan kong nasa club pa rin nagtatrabaho ang kapatid ko. At lumalala pa ang aking ama dahil hindi naman na ipagagamot. Malungkot na salaysay ni Mario. Pagkatapos ay bigla itong tumayo ng tuwid at galit na tumingin sa babaeng pilit na nagwawala. Siya! Turo ni Mario kay Maggie na hindi na mapakali ng sandaling yon. Si Maggie ang pumatay kay Marjorie at hindi si Tyrone. At bukod sa aking salaysay, ay naisave ko sa cellphone ko ang audio na nangyari ng gabing yun. Kaya matibay ang aking ebidensya. Kaya walang kasalanan si Tyrone. Malakas na sigaw ni Mario. Siya! Si Maggie! Si Maggie ang mastermind ng lahat. At siya ang pumatay sa anak-anakan niyang si Marjorie. At siya rin ang nagplano ng lahat ng panluloko kay Tyrone. Sabi ng kapatid ni Rosenda. Alam ko rin ang panlulokong ginawa ni Maggie noon. Alam kong plano ni Maggie na sabihin kay Tyrone na nagbunga nangyari sa kanila ni Tyrone. Pero hindi totoo yun. Ako ang ama ng ipinagbuntis ni Maggie. Totoong ipinalaglag niya ang bata at kinonsensya si Tyrone. Saka nito ginipit at ginawang panakot kay Tyrone para mapirahan ito. Hindi iyon anak ni Tyrone. Anak ko yun. Anak kong ipinalaglag ni Maggie para sa kasakiman niya. Ipinatanggal ni Maggie ang anak namin na mag-iisang buwan pa lamang. Samantalang nang may mangyari sa kanila ni Tyrone ay halos 4 na buwan nang nakakaraan. Kaya alam kong akin ang batang yun. At inamin mismo yun ni Maggie sa akin. Dahil nagwawala na ako sa galit at tinakot ko siyang aaminin ko kay Tyrone ang lahat. Kaya napilitan siyang umamin at magpaliwanag. Saka ako inutuuto noon na malaki daw ang magiging kabayaran ng sakripisyo ng aming anak. Doon na nag-breakdown ng kapatid ni Rosenda nang maalalang tungkol sa nawalang anak. Yun nang naging hudyat ko. At parang gumising sa akin sa kahibangan ko sa babaeng hindi karapat-dapat sa pagmamahal ko. Kaya nagpasya na akong itama ang lahat. Nagwala si Maggie nang ituro ni Mario. Bigla itong parang sinaniban ng 4 na demonyo. Nagsisigaw ito na parang sinapian at saka humulagpo sa kamay ng pulis na may hawak dito. Lingid sa kaalaman ng mga pulis. Malayang nahablot ni Maggie ang sukbit na baril ng baguhang pulis. Saka itinaas ang kamay at itinutok kay Mario ang baril. Sige! Sige, ibuka mo pa ang bibig mo. Pasasabugin ko yan. Sigaw ni Maggie na nanginginig ang kamay sa galit at halo-halo ng emosyon. Nagulat ang lahat at halos napasigaw pa nga si Maggie. Walang nakakailos sa mga ito, halos natulos sa kinatatayuan ng lahat. Pati si Tyrone at si Attorney Cruz ay kinilabutan. Ang lahat ay nabigla sa bilis ng kamay ni Maggie. Nagkatinginan ng 2 pulis at nagkasenyasan. Binulungan ng isang pulis si Attorney Cruz na unti-unting ilayo si Tyrone at ilabas sa sala. Pagkatapos ay nakipagtitigan naman ng pulis kay Mario at sa mga panahong nasa kulungan ng kapatid ni Rosenda ay kabisado na nitong mga senyasan at mga titigan ng mga alagad ng batas. Naintindihan ni Mario ang nais mangyari ng mga pulis at alam din niya ang paraang gagawin upang malito si Maggie. Maggie, babe, tama na. Hayaan mo na si Tyrone. Naririto ako, Maggie. Nakahandang tanggapin ka. Huwag kang mag-alala. Hindi ako papayag na saktan ka nila. Hindi ka nila makukuha sa akin. Kahit ikamatay ko pa, alam mo yan. Sabi ni Mario. Sinubukan niyang magsinungaling para lamang lituhin si Maggie at mabaling sa kanyang atensyon nito. Manahimik ka, Mario. Huwag mo akong gawing boba. Ano napapala ko sa'yo, bahaw? Hindi kita gusto. Hindi kita minahal. Ginamit ko lang ang pagkahumahaling mo sa akin. May pakinabang ka lang kaya kita pinagtsatsagaan. Sigaw ni Maggie. Okay lang, payag ako kahit gamitin mo pa.
Patawad sa mga nasabi ko. Nagsisisi na ako. Maggie, halika na. Tutulungan kitang makaalis dito. Tatakas tayo. Tatakas tayo, Maggie. Pangungumbinsi pa rin ni Mario dahil malayo pa rin si Tyrone sa pinto. Samantalang nahimasmasan naman si Rosenda matapos kabitan ng portable oxygen, ay nagkamalay na ito. Ayon sa doktor ay exhausted lamang at pagod si Rosenda, kaya ito nawalan ng malay at posibleng sa takot na rin sa nangyari at sa kanyang sugat. Bagamat makirot ang tama ng bala sa balikat ay nakita ni Rosenda na nagamot na ito ng doktor. Dumaplis lamang daw ang bala at hindi naman bumaon sa laman niya, kaya mababaw lamang ang sugat at hindi na siya kailangang pandalhin sa hospital. Diyos ko, salamat po't ligtas na si Rosenda. Naku po, Diyos ko, halos mamatay ako sa nervyos, Rosenda. Sabi ni Manang Sita. Totoong nervyos ng matanda. Katunayan ay namumutla pa rin ito. Manang, si Tyrone po. Biglang naalala ni Rosenda ang asawa at nilukob ng takot. Nag-flashback sa kanya lahat ng nangyari at ang lahat ng sinabi ni Tyrone sa ilalim ng ulan. Hindi. Muling bumalik ang takot ni Rosenda. Si Tyrone po, Manang, nasaan? Kinuha na ba ng mga pulis ang asawa ko? Ha? Hindi ko na ba makikita si Tyrone, Manang? Manang, nasan po si Tyrone? Dalhin mo ako kay Tyrone, please. Nagpapanik na tanong ni Rosenda. Kasi Rosenda, naroon sila sa loob ng bahay at ano kasi? Hindi na nagawang ituloy ng matanda ang sasabihin dahil narinig na nilang malakas na sigaw ni Maggie at ang sigaw ng mga tao sa loob ng kabahayan na tila may nangyayaring hindi maganda. Kaya agad na bumangon si Rosenda kahit nangihina pa at napasugod sa loob ng bahay nila. At kitang-kita ni Rosenda na nahablot ni Maggie ang kapatid niya at tinutukan ito ng baril sa ulo. Kinilabutan si Rosenda at agad na pumatak ang luha. Para na naman siyang mawawala ng malay. Para na naman siyang hindi makahinga. Pero kahit sa nahihirapang sitwasyon, ay nilakasan ni Rosenda ang kalooban at hinarap si Maggie. Baon ng tapang dahil sa pagmamahal. Maggie! Bitawan mo ang kapatid ko, please. Wala siyang kasalanan sa iyo kundi ang minahal ka lang. Pakiusap, Maggie. Huwag mong sasaktan ang kuya ko. Tama nang nakulong siya dahil sa pagmamahal sa iyo. Sabi ni Rosenda. Oh, well. Buhay ka pa palang babae ka. Hindi pala kita napuruhan. Ano kaya kung mag-practice naman ako ng shooting sa ulo ng gagong ito? Matapos kong bihisan at matapos magpakasarap sa kandungan ko, ay tatraydorin lang ako ng hayop na to, sabi ni Maggie. Masarap sigurong pumatay ng magkapatid. Tama. Magandang tanawin yan. Matapos kong pasabugin ang ulo ng kapatid mo, bunganga mo naman ang pasasabugin ko, sabi ni Maggie na nanggigigal na lalong itinutok ang baril sa ulo ng kapatid ni Rosenda. Wag, Maggie! Parang awa mo na. Okay, sige na, pumapayag na ako. Hindi na ako kukontra na nasa bahay ka namin. Hahayaan na kitang manirahan at mamuhay ng parang reyna ng bahay na ito. Basta pakawalan mo na ang kuya ko. Amin ang bank account mo, ililipat ko agad-agad ang perang binigay ni Tyrone. Pero please, huwag mong sasaktan si kuya. Maawa ka naman, Maggie. Huwag mo akong ululin, babae ka. Ano, barya-barya? Ang dapat ay sa akin ng lahat at kahit 5 duling ay wala kang karapatan, Rosenda. Akin lang dapat. Akin! Sabi nito. At pikon na ako sa inyong magkapatid. Ang mabuti pa dahil ikaw ang isang malaking epal sa mga plano ko ay unahin na kita. Kung nakaligtas ka kanina ay hindi na ako papayag na buwanasin ka pa ngayon. Sigaw ni Maggie, sabay tutok ng baril sa mukha ni Rosenda. Maggie, no! Sigaw ni Tyrone na nagulat sa biglang pagsulpot ni Rosenda. Nakita niyang may benda ng balikat nito at punit ang manggas ng damit. Nashock si Tyrone nang magsalita si Rosenda at pilit nitong kinukumbinsi si Maggie. Tatakbuhin sana ni Tyrone ang asawa pero sumenyas ang isang pulis at si Tando na nakaantabay sa likuran ni Maggie. Kaya naghintay ng sandali si Tyrone. Pero nang pagbantaan ni Maggie ang asawa at itutok ang baril kay Rosenda, ay nanlamig ang buong katawan ni Tyrone sa takot. Kaya napasigaw na siya. Pero kinalabit na ni Maggie ang gatilyo at pumutok na yon. Umalingaw-ngaw sa buong kabahayan ang putok ng baril at nasundan ito ng isa pa uling putok ng baril na nagmula naman sa pulis na nasa likod ni Tyrone.
Dugo ang bumagsak sa paanan ni Rosenda ang kanyang kuya na siyang sumalo ng balang para sa kanya. Nang itutok kasi ni Maggie ang baril kay Rosenda, ay nagkaroon ng pagkakataon si Mario na makaalpas sa pagkakahawak ni Maggie. Agad itong kumala sa tinakbong kinatatayuan ni Rosenda at niyakap agad ang kapatid para sana itumba nang makaiwas sila sa bala. Pero mabilis na nakarating ang bala sa kinaroroonan nila. Kaya nahagip pa rin sa likod si Mario. "Kuya!" Sigaw ni Rosenda nang makitang tinamaan ng bala ang kuya niya at dugo ang napaluhod sa paanan niya. Agad niyakap at dinaluhan ni Rosenda ang kapatid. Saka biglang nanlabo ang paningin ni Rosenda. Kaya kasabay ng pagbagsak ng kapatid sa sahig, ay kasabay din na bumagsak si Rosenda na nawalan ng malay ng mga sandaling yon. Papuputukan pa sana ni Maggie si Rosenda nang hindi niya ito mapunteriya. Nang biglang agawin naman ng isang pulis ang baril sa kamay ni Maggie na nagulat sa pagsulpot ng pulis sa likod niya. Nakipag-agawan si Maggie sa alagad ng batas. Kaya agad naman binaril ng pulis na nasa likod ni Tyrone nang nagwawala na rin si Maggie. Sa binti lamang pinatamaan ng pulis ang babae. "No! Rosenda! Rosenda! Hindi! Hindi! Diyos ko po!" Sabi ni Tyrone na agad tinakbo si Rosenda nang marinig ang putok ng baril. Parehas walang malay ang dalawa nang malapitan ni Tyrone at parehas duguan. Kaya litong-lito si Tyrone at takot na takot sa nakikita. Halos mabaliw ang byudo sa karahasang nasilayan. Nanlabo ng mata ni Tyrone sa luha at hinagpis. Wala itong nagawa kundi ang pumalahaw at sumigaw ng sumigaw. Tumayo si Tyrone at inagaw ang baril ng isang pulis, saka itinutok kay Maggie. Pero mabilis na inawat ni Tando at ni Manang Sita si Tyrone at umiiyak na nakiusap ang matanda. "Tyrone, please, wag mong sayangin ang buhay mo sa baliw na si Maggie. Tama na anak. Ipaubaya mo na lamang sa batas ang lahat, Tyrone. Si Rosenda, Tyrone, kailangan ka niya," sabi ni Manang Sita. Tila naman doon natauhan si Tyrone at sumigaw na lamang ng sumigaw, kasabay ang masaganang luha. Dahil sa mga nasaksihan at sa mga nangyari ay parang nablangko na lamang ang paligid ni Tyrone. Saka niyakap na lamang si Rosenda. Biglang nagulat ang lahat ng may mga unipermadong pulis ang biglang pumasok sa kabahayan at agad na pinusasan si Maggie, pati na rin si Tyrone na hawak pa ang baril ng mga sandaling yon. Pero hindi pumayag si Attorney Cruz na pusasan si Tyrone, pero hinayaan niyang isama ang kaibigan sa presinto. Sinabi rin naman kasi ng dalawang pulis na naroon na inosenteng lalaking may hawak ng baril ng abutan nila. May isa palang residente na kapitbahay nila Tyrone na nakarinig ng magkakasunod na putok ng baril, kaya tumawag daw iyon sa pinakamalapit na police station. Nagkataon naman na nadatnan ng mga pulis ang isang mobile car sa labas ng bahay ni Tyrone at nakaposas doon ng isang lalaki, kaya agad silang rumisponde. Sinakay sa mobile sina Maggie kasama ang anak nito. Sumama nga si Tyrone sa presinto. Hinayaan na lamang ni attorney na isama si Tyrone sa presinto para na rin maging malinaw ang lahat. At makapagsampa na rin sila ng patong-patong na kaso kay Maggie. Nakatawag na rin pala ng ambulansya ang abogado. Kaya kasunod lamang ng mga pulis ang ambulansya at doon naman isinakay si Rosenda at ang kapatid nito. Sumama naman sa hospital si Manang Sita at Margie. Sabay nagbilin sa maiiwang katulong na ilak mabuti ang gate at huwag magpapasok ng kahit na sino. Si Tando naman ay sa kotse ni Attorney Cruz sumakay at sumunod sa mobile car. Ikalawang araw na ni Rosenda sa hospital sa pagbabantay niya sa kapatid. Nang dalhin sila sa hospital ng araw na yon, ay malala ang sugat ng kapatid niya at kailangang operahan agad. Sumiksik daw kasi sa may ilalim ng butong bala at kailangang maalis agad. Kinakailangang salinan ura-urada ng dugo ang kuya niya, kaya si Rosenda na nag-volunteer na magbigay ng dugo niya. Sa pagkuha ng sample ng kanyang blood type at pag-check kung healthy donor siya, doon din daw malalaman ang dahilan ng madalas na pagkahimatay ni Rosenda. Ayaw sana niyang payagan dahil kababalik lamang ng malay nito. Pero giniit ni Rosenda na okay siya at healthy. Pagpasok pa lamang kasi ng emergency room, ay nagising na si Rosenda. Abala si Rosenda sa pagpupunas ng preskong towel sa kapatid para maibsan ang init ng katawan nito. Matagumpay ang operasyon ng kapatid na mabilis na natapos. Palibhasa inasikaso agad sila dahil sa pangalan ni Tyrone at nasa private pa sila. Noong mga unang araw ng kapatid sa hospital ay may bantay pa itong mga pulis sa labas ng pinto. Pero ngayon ay napansin niyang wala ng pulis na nakabantay. Siguro ay naayos ng mga dapat ayusin. Halos matawa si Rosenda nang maalalang itsura ni Tyrone nang datnan niya itong nakaupo sa kama ng kuya niya at kumakain ng orange kinagabihan. Matapos ang nangyaring barilan. Wala na itong pakialam kung may tao ba o mga nurse sa paligid. Agad siya nitong niyakap at pinaghahalikan sa buong muka.
Ayon kay Manang Sita, nakasama pala nito'y takot na takot daw si Tyrone nang makitang duguan siya. Pinaliwanag na lang daw ni Atty. Cruz na dugo ni Mario ang nakita nito at nalagyan lang si Rosenda. Kasalukuyang nasa presinto si Tyrone nang ibalita ni Margie kay Tando na nagkamalay na si Rosenda. Kaya nasabi naman ni Tando sa amo. Kaya ura-urada daw matapos na masampahan ng kaso si Maggie ay pinuntahan na siya ni Tyrone. Panay ang hingi ng sorry ni Tyrone sa lahat ng dinanas ni Rosenda. Wala itong tigil sa pagtatanong kung okay lang siya o kung baka may masama sa pakiramdam at inililihim lang. O baka may masakit na hindi lamang masabi sa kanya. Naaawa si Rosenda sa asawa. Para na kasi itong nagkaroon ng trauma at panic disorder. Hindi ito mapakali hanggang sa may napansin si Rosenda. Halos maluha siya sa napansin. Nasa hospital na sila at wala si Tando sa tabi nito. OMG, kumabog sa galak ang dibdib ni Rosenda ng sandaling yun. Kasalukuyang nagpapaliwanag si Tyrone ng putulin ni Rosenda ang pagsasalita nito. Isang masarap at mariing halik sa labi ang ibinigay ni Rosenda kay Tyrone, kaya napahinto ito't napatitig sa kanya. Tama, nakatitig sa kanya si Tyrone. Nakatitig sa kanyang asawa. Kailan pa, Tyrone? Kailan ka pa nakakakita, mahal ko? Ang saya-saya ko. Maligaya ako para sa'yo, Tyrone. Sabi ni Rosenda at niyakap ulit ng buong higpit si Tyrone. Naginantihan naman ng mas mahigpit na yakap din ni Tyrone. Noon pang angkinin kita, Rosenda. Noon pang sumayaw ka ng Versace on the floor, ay kitang-kita na kita. Kaya isinusumpa ko sa lahat ng bulalakaw na sa akin ka lamang sasayaw na naka-red-laced underwear ng Victoria's Secret, mahal ko. Sabi ni Tyrone, saka hinalikan ng ubod ng lambing si Rosenda. What? Ganun na katagal? So, ibig mo sabihin, lahat ng kalokohan ko'y alam mo? Pati yung pagsasayaw kong pag-exercise nakita mo? So, yung sa laundry, kaya ba kahit madilim doon ay nakita mo ko? Namamanghang tanong ni Rosenda. Yes, sweetheart. Yes. At hindi na kailanman lumabo pa ang mga mata ko magmula ng sandaling yon. Kaya nakakakita na ako noon at nakita ko rin ang lahat ng nangyari ngayon sa atin. Kaya ang takot ko kahapon ay dumoble na. Ay hindi, ano pala, triple na pala. Kaya walang sandaling hindi ko nakita kung gaano ako kaswerte sa bago kong asawa. Sabi pa ni Tyrone, ang daya mo naman, mahal ko. Ang tagal na pala hindi mo man lang sinabi agad. Nagmukha pa akong tanga. Kunwari ay nagtatampong sabi ni Rosenda. Sorry, sweetheart. That I need to keep it secret kahit sa'yo. Medyo madaldal ka kasi at lalo na si Tando, sweetheart. At baka madulas kayo. Iniingatan kong hindi mabuking ni Maggie para mahuli ko siya sa kung ano man ang balak pa niyang gawin noon. Kaso nangyari ang lahat ng ito. Sabi ni Tyrone. Sige na nga. Hindi na ako nagtatampo. Kalimutan na natin ang bangungot na ito, mahal. Nakakulong na si Maggie at malaya na si Kuya at ligtas na rin tayo. At malaya na rin. Kaya malaya ka na rin sa multo ni Marjorie. 2 tao nang nagpatunay na wala kang kasalanan. Kaya malaya na tayo, mahal. Sabi ni Rosenda. Yes, sweetheart. Malaya na tayo. At malaya na rin kitang mapapakasalan. Kaya pakisabi sa kuya mo magpagaling agad. At ako'y atat ng magsuot ng Amerikana. Masayang sabi ni Tyrone. Saka siya pinupog ng halik. Nanlaki naman ang mga mata ni Rosenda dahil nasa tabi lamang niyang kapatid na tulog pa dahil sa anesthesia. Nang matapos ng kapilyuhan ni Tyrone ay napag-usapan naman nilang tungkol sa kaso ng kapatid. Ayon sa asawa ay kailangan pa nila ni Atty. Cruz na bumalik sa presinto para maiayos ang lahat, pati na rin ang kaso ng kapatid niya. Sinigurado lamang daw ni Tyrone na mapapawalang sala si Mario at magiging accessories to the crime lamang daw ang kaso. Hindi na rin makukulong si Tyrone dahil may witness na self-defense lamang at aksidente ang pagkakabaril at napatunayan pa yun sa audio file na sinurrender ng kapatid niya. Doon din napatunayan na tama si Mario na si Maggie nga ang bumaril dahil sa sinabi mismo ng babae sa recording. Habang buhay na pagkakabilanggo daw ang magiging hatol kay Maggie, sabi ni Atty. Cruz, matapos ang ilang pag-aaral ng kaso at matibay na ebidensyang nilatag ni Mario. Sinabi din ng kaibigang abogado ni Tyrone na sisiguraduhin nito na sa kulungan mamamatay si Maggie. Si Mario naman ay may kaso pa rin sa pagkakapatay sa lalaking kasintahan ni Marjorie. Pero piyansado na siya ni Tyrone at napababa pa ang sentensya dahil sa sinabi ni Tyrone na ipinagtanggol lamang siya.
Nagpiyansa pala ng malaki si Tyrone para makalaya ang kapatid ni Rosenda, kaya ito naroon sa pangyayari ng araw na yon. Gising na ang kapatid ni Rosenda at nakakausap na ito ng dalaga. Isang mahigpit na yakap ang ibinigay nito sa kanya. Masaya siya at labis na nagpapasalamat sa may kapal na nakaligtas silang magkapatid. Dahil iyon pa lamang ang unang pagkakataon na nakapag-usap ng sarili na ng magkapatid. Sinamantala na ni Rosenda na humingi ng paumanhin sa kuya niya dahil hindi nakakadalaw sa kapatid noon. Dahil sa maraming pangyayaring kailangan din niya magpakatatag at lumaban sa hamon ng buhay. Paliwanag ni Rosenda. Napaiyak namang muli si Mario at humingi ng tawad sa nakababatang kapatid dahil wala daw itong kaalam-alam na ang babaeng inalaya nito ng pag-ibig ay ang babaeng nagpapahirap pala sa kapatid niya. Humingi ng tawad si Mario kay Rosenda dahil sa maling pag-ibig nito. Inunawa naman ni Rosenda ang kapatid at tulad niya wala naman silang kamalay-malay na may koneksyon palang mga taong mamahalin nila. Nagpangakuan ng dalawa na hindi na maghihiwalay. Sinabi ni Mario na nangako na daw siya kay Tyrone noong huli silang magkausap na aalalayan si Rosenda habang buhay. Tutulungan ni Mario ang kapatid sa negosyong iiwan dapat ni Tyrone kung sakasakaling makukulong nga ito. Pero dahil nga walang kasalanan si Tyrone at hindi na makukulong, sinabi na lamang ni Rosenda na sa kumpanya na lamang din ni Tyrone magtrabaho para may kasama palagi si Tyrone at Tando. Pakakainin na sana ni Rosenda ang kapatid. Nang pumasok ang isang nurse at inabot kay Rosenda ang resulta daw nito sa eksamen sa dugo. Compatible ang dugo nila kaya nakuhanan na si Rosenda. Yun nga lamang mas inunang operasyon ng kuya niya kaysa ipaliwanag sa kanya ang resulta ng kanyang blood examination. "Congratulations po, Mrs." sabi ng nurse. Miss Nurse, paki-explain nga po kung ano daw ang sabi sa result ng dugo ko. Saka bakit congratulations sabi mo? May bayad ba kapag naging blood donor? Magkano? Inosenteng sabi ni Rosenda. Natawa ang nurse. Saka kinuha ulit sa kanyang papel saka nagsimulang magsalita. "Ayon po dito ma'am, you are 42 days pregnant. Ang kaso po, kailangan nyo ng vitamins at parasulfate dahil medyo mababa po ang blood counts nyo. Lalo pat kinunan kayo ng isang bag na dugo kahapon. Mag-rest po kayo ma'am. Siguro po madalas kayo mahilo at himatayin." Sabi pa ng nurse na nagpaalam na rin para lumabas. Ako, buntis na ako. "Kuya, buntis na daw ako. OMG!" sigaw ni Rosenda na ikinagulat hindi lamang ni Mario, kundi ni Tyrone na papasok na pala sa pintuan para dumalaw. "Really? Magiging daddy na ako, sweetheart? Talaga?" Tumangutango si Rosenda at naghiyawan sa tuwa sina Margie at Tando. Napapalakpak naman sa galak sina Manang Sita at Attorney Cruz. Sabay-sabay palang mga itong nagplanong dadalaw kay Mario. Yes, daddy na ako. Thank you, Lord," sigaw ni Tyrone. Sabay-sabay na psst ang nagpatigil sa lahat. Kaya nanggigil na lamang sa tuwa ang mga ito at hindi na lumikha ng sound. Tumagal pa ng 2 pang araw bago ma-discharge si Mario sa hospital. At doon kina Tyrone tumuloy muna ang kapatid ni Rosenda. After 1 month. "Chang, bilisan nyo. Malamang puno ang mawawalan tayo ng dahil maraming sa simbahan ngayon," sabi ni Tando. "Diyos ko, patang ere, maghunos dili ka nga. Natural marami ang tao sa simbahan, get mo ba? Umayos ka nga at nagugusot ang barong mo," sabi naman ni Manang Sita. Niyakap naman ni Tando ang kanyang tiyang na nakagayak na rin. "Ano ba iring batang ere, bumitaw ka nga at magugusot mo aring damit ko," sita ng tiyahin niya. "Naku, tumagtiyahin na to. Ano pa bang tinatayo nyo dyan? Halina kayo at baka magtampo si sir kapag na-late kayo." Singit naman ni Margie na noon ay nakagayak na rin. Kahit pa nga mabagal na itong kumilos dahil naghihintay na lang ito ng araw. Inalalayan ni Tando ang asawa at isinakay ng sasakyan, katabi ang kanyang tiya. Patungo sila sa isang hantungan. Hantungan na hindi akalain ni Tando na magaganap pa. Habang binabagtas ang kahabaan ng kalsada ay bumalik sa gunita ni Tando ang isang pangyayari, 1 buwan nang nakakaraan. Napaisip ito na sa kabila ng lahat. Pagkahaba-haba man daw ng prosesyon, ay napatigil si Tando dahil naroon na pala sila sa lugar na pupuntahan. Paharabas na ipinark ni Tando ang kotse, saka nagmamadaling lumabas ng sasakyan. "Naku, bakit ang tagal nyo? Alam mo naman na ikaw ang groomsman ni sir," sabi ng isa nilang maid na naroon para mag-assist kay Rosenda. Nagtawag ang usherette at pinapila na ang entourage.
Napakaganda ni Rosenda sa kanyang Rahul Laurel wedding gown na napaka-nice ng slit sa hita. Bareback ito kaya kitang-kitang hubog ng magandang likod ni Rosenda. Naka-abresyete si Rosenda sa kanyang kuya Mario. Habang itinutulak naman ni Mario ang kanilang ama na naka-wheelchair pa. Pinayagan na rin itong makalabas ng hospital at sa bahay na lamang ito magdadialysis at lahat ng yun ay dahil sa tulong ni Tyrone. Personal pa itong inasikaso ni Tyrone kahit noon pa man. Sa unahan naman ay magandang ngiti ni Margie na kahit usling-usli nang siya ay maid of honor pa rin ni Rosenda. At sa malapit sa altar naman ay naroon ang gwapong-gwapong si Tyrone na malapad ang ngiti pero halos maluha-luha ang mga mata. Katabi nito si Tando at si Manang Sita na tumayong partidos ni Tyrone. Napakagwapo nito sa suot na all-white Americana. Ang kaibigan na abogado ni Tyrone ay abay rin sa kasal. Bago na itakda ang araw ng kasal ay ibinalita ni Rosenda sa mga kasama sa bahay na nakakakita na si Tyrone at matagal na ring hindi lumalabo ulit. Sinamahan naman ni Rosenda ang asawa na magpatingin ulit sa doktor at ibalita ang mga nangyari. Dahil magandang balita ang dala nila mula sa hospital, ay niyaya ni Tyrone na mag-dinner sa labas ang lahat ng mga tauhan. Sa sobrang tuwa at galak ni Tyrone, agad na ipinatahi ng wedding gown si Rosenda at ipinaesikaso sa abogadong mga kailangan sa kasal. Inabot nga lamang ng 1 buwan dahil inuna ni Tyrone na maklear sa hospital ang ama ni Rosenda. Ayaw niya kasing wala ito sa isa sa pinakamaligayang araw ni Rosenda. Sweetheart, wear this ring as a sign of my love and promise to love you. Make love to you and only you. Iyong-iyo ako. Kahit mawala ulit ang paningin ko, ikaw at ikaw pa rin ang diwata ng buhay ko. I love you so much, Rosenda. Till death do us part. Sabi ni Tyrone sa kanyang bow nang isuot sa kanyang kanilang 24-karat gold wedding ring. Mahal, wear this ring at pakidikit ng rugby para walang pwedeng makapag-alis nito at hindi masalisihan. I promise to love you and forever love you. Sa'yo lamang dadapot, kikiwalang kalapating ito. Ipinapangako ko na habang buhay sa'yo lang ako. At forever nang nasa floor ang Versace underwear ko. I love you. Mahal na mahal kita. Baon na baon at sagad na sagad pa. Sabi ng bow ni Rosenda na ikinagulat ng matandang pare. Saka nito isinuot ang singsing kay Tyrone. Nagtawanan na lamang ang lahat ng bisita sa bow na yon. Niyakap naman siya at hinalikan na ni Tyrone. Kahit hindi pa sinasabi ng pari na you may kiss the bride. Ay, sorry father. Advance lang ako. Sabihin mo na father, bilis po. Sabi ni Rosenda. Naiiling naman habang natatawa ang pari at katabi nitong sakristan na may hawak ng microphone. Sige, now that the bride already kissed you, humayo na lang kayo at magpakarami. Sa basbas ng Diyos at ng buong kalangitan, kayo ay magsasama na at hindi na mapaghihiwalay ng sinuman. Sabi na ng pare na naguluhan na rin sa takbo ng kasalan. Amen! No more Maggi nor cubes, pati Maggi sinigang mix at magic sarap ay band na yan, father. Sabi ni Rosenda sabay bungis-ngis. At namuhay ng masagana at puno ng pagmamahal sa Cinderellang mababa ang lipad. Kapiling si Prince Charming na may matigas na espadang bumabaon ng sagad.